Agad-agad, judgment agad. It's the energy of someone here who wants to revive. At nakakita ko dito ng tatlo, no? It looks like a family to me. So it looks like meron ditong gustong i-revive na family. Maybe someone here wants to come back home to you. Pwedeng may mga anak kayo or siya ito na gustong bumuo ng family with you guys. But the judgment is an indication that it's already ended. We've now seeing the two Roman numerals number 10. So it looks like parang ito ay matagal nang tapos or tapos na. Like it's, kumbaga sa baboy, double dead na ito. No? So, ganong klase ng energy. Pero kahit na ganun yung energy, we now have the Magician card energy. Someone here is manifesting that family to come back. Someone here is manifesting to come back home to you. Someone here wants to bring something or brought something from the dead. Or yung tapos na or matagal ng patay or hindi. Or matagal nang hindi, walang paggalaw, ganun, no? So, it's like a situation here. Someone here wants that so badly. Actually, may panlalaban sa kanyang energy. Like parang gustong-gusto ko ito, pero parang ang hirap-hirap naman. Ayan. Alam niyo, wag kayo magtaka mga babes, no, kung ex nyo na naman ito. Kasi alam niyo, no, habang kayo ay papalapit doon sa mga bagay, lalo na kung alam niyo sa sarili ninyo na you're doing great sa inyong life right now, maybe you're coming in slow, but nakikita at napapansin mo yung pagbabago magaganda sa life mo, then, okay, this could be something here na nangyayari, no? People are coming back from the past, okay? People ay mas nare-realize nila yung kanilang mga nagawa if meron, at yung mga nakasakit, no, is parang marirealize nila rito yung mga bagay na dapat nilang i-clear out, no? Yan. So, nakikita ko dito that it could be karma is evolving and justice is being served in your life. So, let us see. What situation is this ba talaga? And anong dapat niyong gawin if you are highly or greatly involved into this type of situation here with this person connecting to your energy energetically and spiritually. Okay. Okay. So, ito pala yun, no? So, ito pala yun mga babes, no? Okay. King of Cups, bottom of the deck. So, yan, no? Bago tayo dito, mag-dive sa inyo reading na sa mga other informations, no? Alam mo, sa nakikita natin dito, this could be your ex-person right here trying to get over you guys, no? Parang nakaka-move on na siya, yung nakikita natin dito, no? Tapos may ganitong situation na nangyari, no? Parang, alam mo yung energy na nakaka-move on ka na, malapit ka na maka-move on. Like, malapit mo nang matanggap or ma-accept sa katotohanan na okay na, wala na kayo, moving forward ka na, no? So, nakaka-move on na siya sa'yo up until this thing or this situation happen. So, yan, no? Ano nga ba yan, Miss Yana? Bago ko yun sabihin sa inyo, let me just greet everybody muna, no? So, hi and hello there, new viewers. My name is Yan. Welcome here at sa mga returning kong tambayers and walang kasawa-sawang tumatambay at nakaantabay abangers talaga. Thank you. Maraming salamat po sa inyong love and support. Yan, no? Thank you so much, everyone. So, kung hindi nyo pa po alam, mayroon pa po tayong isa pang channel. Ang link ay inilagay ko sa description box na reading nito. Kaya naman, if interesado kayong tumambay dyan din, kita-kita din po tayo
there. So, yun nga na meron din tayong ina-upload doon na daily collective readings. When we say collective readings, no matter what your zodiac sign is, pwede kayong makinig at manood basta just take only what resonates. Okay? At syempre, wala po tayong gender dito. So, babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwedeng i-switch yung mga roles dahil possible talaga magka-swap yung mga roles dahil isa itong general reading. And at the end of the day, everybody, you have your free will with you na free nyo rin pong gamitin anytime, anywhere. Like, it's up to you. Malaya kayo, no? Kung gusto nyo i-claim ang mensahe, then you can claim it. If hindi, then just leave the rest behind kasi baka yung those messages ay for other viewers naman, 'di ba? So, dito, okay na no? Okay na sana mga babes kung sino man tong ex nyo with the Four of Swords energy, no? Nakakapagsimula na siya rito, nag-heal na siya, yan, no? Pwede kasi rito may mga desisyon siya rito na nagawa at yung iba may third party rito na na-involve dati, no? Kaya kung sino man tong energy na to, lumalabas rito mga mahal, no? Na parang ito ay isang klase ng energy na medyo nahirapan rin siyang i-accept or tanggapin sa kanyang sarili. So, nakikita ko dito, no, na kung sino man tong energy na to, with the Page of Pentacles, no, nakakapagsimula siya, nakaka-get over siya sa inyo rito, no, at nagkakaroon rito ng parang unti-unti na parang pagsisimula ulit sa kanyang life, no. Pero dito nga mga babes, nakikita ko rito, no, that with the Seven of Coins energy, naku, ito na naman, no, parang alam mo yung ang lapit-lapit niya na dun sa energy na nakaka-move on na siya sa'yo. At ito nga, ano ba yan, miss, yan nakikita mo dyan, no, with this, nagsimula na naman with the Five of Wands and the Five of Swords energy na magulo or magulumihan, no? Magulumihanan ang kanyang isipan dito, no? Patungkol sa sitwasyon sa iyo. Bakit ano nga ba yung nangyayari na yan, Miss Yan? Kasi ito na naman at nanunumbalik ang kanyang pagtingin sa iyo. Meron kasi siya ditong makikilala with this Seven of Wands energy, Three of Cups, kung saan maaalala ka niya. So parang para bigyan ako ng ganitong klase ng mensahe, pwede kasing kahawig ka niya mga mahal, no? Hindi ka niya doppelganger, pero pwedeng kahawig ka niya. Pwede rin naman na may pagkakapareho ang ugali ninyo. Kasi posible niya itong maging kaibigan, maging katrabaho, pero yung iba, posible talagang kahawig niya kayo or may resemblance sa inyo. Okay? So kung sino man itong bago niyang makikilala, ito ay parang isang challenge. Kasi with the Three of Wands, I mean the Three of Cups energy, pero nabanggit ko is Three of Wands. It looks like this person here is coming right sa kanyang future at ito ay parating na if wala pa ito at hindi niya nakikilala, no? It could be an immediate future or a near future right here for this ex of yours or for this ex-lover ninyo, no? Ex-person, no? So, it's like parang na-reunite siya sa'yo kasi you resemble this person here a lot. Yun. Lalo na I think sa physical appearance. So, nakikita ko dito may mga ugali rito na parang alam mo yun, no? Na posibleng nagkakapareho kayo, nagkakaroon rito ng comparison, no? So, alam mo yung energy na ito siya, nakaka-move on siya sa inyo, natatanggap niya na nga dito, pero ito parang heto na naman, parang pinipigilan siya. Alam mo yung ang lapit-lapit niya na sa pintuan na makakapag-move on siya sa inyong mga babes, no? Pero yun nga, hindi siya nakapag-move on dito ng tuluyan dahil may biglang papasok or may biglang pumasok sa buhay niya na parang ikaw. Pero syempre, iba ka dito sa tao na to na hindi kayo as in totally alike. It could be, pwedeng magkamukha kayo, magkahawig, o baka naman habang nakikilala niya yun, pwedeng may mga parehas kayong paboritong pagkain ng tao na yun, paboritong pag-uugali, paboritong mannerism, behaviors, no? Ganun, no? So, naaalala ka niya rito, kaya imbes na mabubuksan niya na, no, yung pintuan para makaget over na siya ng tuluyan sa iyo, maka-move on na siya rito ng tuluyan sa iyo, ito ang nagpipigil sa kanya ngayon. Yan, no, lilinawin ko lang rito mga mahal, no, na kung sino man tong energy ni ito na paparating or nakarating na sa life niya, no, ito po ay hindi niya magiging ka-in relationship. Kahit na may pagkakaparehas, pagkakahawig, pagkakapareho pa kayo nitong tao na to. Bakit? Kasi ikaw at ikaw lamang yung maaalala niya sa taong ito. Wala pa rin makapapalit. You're irreplaceable.
no? Hindi ka niya rito mapapalitan, no? So, maaalala ka niya rito kaya manunumbalit ang kaguluhan ng kanyang isipan. Parang ito na parang gusto niya na sanang tanggapin or i-accept rito yung katotohanan at isuko na lang yung love niya for you. Pero ito, manunumbalik na naman ang lungkot niya rito with the Five of Cups energy. We got a lot of fives, no? At trumayang gulo pa ito. Five of Cups, Five of Wands, Five of Swords. These are all an indication of someone here wants to create that big change, that huge drastic change into your relationship. I want to bring back the past, Miss Yan. Can you please help me? Someone here is begging me to help him or her na ilakad siya sa inyo or whatsoever, but it's not my role na sabihin sa inyo kung anong dapat ninyong gawin because kayo ang pinaka nakakilala sa taong ito at may kanya-kanya na kayo ngayong buhay na pinagdadaanan sa inyong life's journey. I'm seeing your energy not anymore clinging to this one, but this person right here is someone na cannot get over with you. At ayun nga 'no, sorry for that commercial mga babes 'no, at ayun nga 'no, nakikita ko rito that this person right here hindi po matutuluyan na makaalis siya dito sa ganitong klase ng sitwasyon. Yan mga babes, if you happen to hear some kind of noise in my background 'no, nasa may ano kasi ako 'no, open air kasi ako mga babes 'no, so I'm sorry about that, it's out of my control. So going back right here with the Eight of Cups energy, this person right here, no, hindi siya rito tuluyan na makakalayo, no? Kasi kung mapapansin ninyo, nakatayo pa ditong lahat ng cups or chalice dito, no? So, ibig sabihin, talagang may pagmamahal at may pagtangi pa rin siya sa inyo, no? Still longs for that. Tingnan mo yun nandun, no? Parang naguhit na yung mga bituin, no? Na parang chalice doon. Okay, ayun, no? Kita mo. So, ibig sabihin, parang yan yung pangarap niya, yan yung star, yan yung bituin rito na gusto niya ritong makamit. Wish na gusto niya ritong matupad. No? At kung papansin mo, mas malaki pa yun sa buwan. So, it looks like, kahit yung mga tao sa paligid niya, alam na gusto niya ritong makabalik sa buhay mo, pero utok no? Paano? Yan, no? So, nakita natin dito that with this type of energy, yung taong paparating ay hindi niya po mamahalin para malinaw lamang, pero kayo ay maaalala niya sa kanya at yun yung magiging dahilan kung bakit parang muling manunumbalik dito yung kanyang kagustuhan na wag tuluyang bumitaw sa pag-asa at kunti or kakaunting hope, no, na meron siya rito sa inyong relationship. No, kahit na parang matagal nang tapos kasi yung death dito is an indication na parang ito yung parang nilulugmukan niya. Like, hindi niya na ito basta-basta maibabalik pa because I think you put an end to this one long time ago. Like, matagal na yon, no? But this person here is having a lot of regrets, having a lot of resentment, no? Dito sa ganitong klase ng situation. Four of Pentacles energy, Eight of Swords right here, and the King of Cups. Told ya guys, this person cannot move away from you. Malapit na sana siya makaget over, no? Alam mo yung kanta na yun, di ba? Can't get over, no? Ano yun? Yung, I'll never get over you getting over me. Diba? So, no matter what I do, diba? No matter what this person here do, it looks like it's not working. It's not helping because this person here keeps on holding on to you even though malapit na sana siya sa finish line, even though malapit na sana siya sa door kung saan makaka-move on na siya sa'yo. So, ano ba yun? Yeah, pwedeng challenge yun na ipinadala ni universe dito, no? Like, the universe sent this person right here to make your ex-person realize your worth, no? Or to give him or her these options, no? Na parang gusto niya ba na masadlak sa nakaraan or mag-move on sa sarili niyang life? But I'm seeing that this person here chose to stay into the presence of loving you even though you're not around na, even though you're not anymore in his or her life. Yeah, I know this is quite difficult, hard no, for this person here. It's like a game. Alam mo yung nasa dulo na siya, and alam mo yung kinakalaban niya na yung boss, this big challenge right here, but he keeps on failing and failing and failing because this person here still wants you. Pero nasan na kayo? No? Sabi nga ni Kyla sa kanyang kanta, no? Nasaan ka na? Diba? So this person right here cannot find you, no?
anywhere. And I do pick up that this person here, even though he or she wants you back so badly sa kanyang life, it looks like hindi na yon yung pinaka gusto mong mangyari, or it's not anymore something here na iniisip mo pa. But with this King of Cups energy right here, this person here is living in his or her own island right now and up until sa mga susunod na mga buwan. So I really do not know when this person here is makakaget over sa inyo. But one thing is for sure, malapit na sana siya makaget over, pero hindi na nangyari, hindi na natuloy. So, hindi ko alam kung hanggang kailan siya mai-stuck rito sa pag-iisip, na paghahangad, na muli kayo rito magkabalikan, pero yun yung pinipili niya ritong desisyon, no? Yung manatili rito sa ganitong klase ng setup or sitwasyon. Yeah, even though this person here wants to show you a lot of emotions, love, affection, passion, wala nang pag-aalayan nun. Because wala nang kayo, wala ka na rin sa kanyang buhay. Yeah, no? It's something here na parang, ayun eh, muntik na, lapit na, no? Na makaget over siya pero hindi pa nangyari. Diba? So, universe, no, is maraming paraan, no, para tayo ay matulungan na maintindihan yung mga lessons, lectures in our life. So, ano man ang dahilan ni universe kung bakit ito na parang pinakita pa sa kanya, no, rito kahit na malapit na siya makamove on, no, hindi na natin kailangan pang alamin yun, pero alam ni universe ang kanyang bawat ginagawa. Pero kung ano man ito ay makikinabang at magbe-benefit rin ang taong ito para sa kanyang life's journey sa kanyang new chapter, no? So, I think this person right here is someone who needs to wake up into the reality, no? At dapat makinig rito at wag na maging stubborn kay universe, no? The messages kailangan mag-instill, no? Sa kanya ritong soul, sa kanyang inner depth soul. So, yeah, ito yung mga mensahe na kuha ko here for you guys. Again, I'm Miriana on me. Sarang hiyo, love in light. Annyeong.